Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah, shoutout nga pala sa nag-sponsor ng 8 ounce. Walang iba, hindi Hindi ako ha. May nagpadala lang. Nagpadala. Alhamdulillah Ustad, may katanungan po ang ating kapatid mula sa Pilipinas, si Uwais ng taga Pinas Ustad. Pinaparating niya yung salam sa inyo Ustad ni Uwais. Yan bro, na shoutout ka na kay Ustad ha. Waalaikumsalam bakat. Ginawa pa namin ng content para sa iyo. Nakakaya naman sa akin. Nakakaya naman. So Ustad, ang tanong niya Ustad, actually yung katanungan niya, meron namang kasagutan na Ustad. Yung nga lang, request lang ng kapatid natin, nagawa ng content para din sa mga kapatid natin, no? Kasi mashallah, maganda yung katanungan niya. Basahin mo rin ang kasagutan. Basahin mo natin. May tanong lang Ustad, no? Sabi niya, ang tanong, ang pakipag-usap ba ng lalaki at babae sa social media o sa platform ay may tuturing na halwa, na ibig sabihin ang pagkasama o pagkikita ng lalaki at babae na di mag-asawa ng patago na sila lang dalawa. Ustad. Basahin mo ang sagot. Ang sagot, nasa iyo. Basahin mo para matutunan tayo. Babasahin ko sagot? Oo, basahin. Dagdagan na lang natin. Ang sagot dito ni Sheikh Sulaiman Ar-Ruhaili, Okay. Sabi niya, sumpaman kay Allah, ito ay mas matindi pa sa kalwa. Sabi, sumpaman kay Allah, wala nang nakita si Shaitan na kasuklam-suklam na paraan para iligaw ang mga manampalataya maliban sa paraan na ito. Sumpaman kay Allah, mga kapatid, ako ay nagpapayo sa mga mananampalatayang lalaki at babae, wag na wag makikipag-usap ang babae sa lalaki na di niya mahram sa kahit na anong social media platforms. Maging ang lalaki, pamang ito ay Sheikh, katulad sa Alimuddin, o Imam, Dai. At kung siya ay magtanong sa pamagitan ng kanyang mga mahram o kanyang asawa. At kung hindi niya kaya ay ipatanong ito sa asawa ng Sheikh o ng ustad na iyon. Ang social media ay may mga kabutihan at kasamaan at ang matagumpay ay kung sino ang ginamit niya ito para sa kabutihan. Mashallah Ustad. Okay, actually si Sheikh, marunong na pala magtagalog si Ruhaili. Okay. Ang si Sheikh Ruhaili, isa sa mga teacher ko yan. Magaling na teacher yan sa Madina dati. Iwan ko lang hanggang ngayon. Teacher ko siya sa sa Qawaidul Fiqhiyah. Magaling siya. Masyaallah, tabarakallah. Yes, totoo naman ang sinabi niya na talagang ipinagbabawal yun at mas matindi pa sa halwa. Kasi nga, bakit mas matindi pa sa halwa? Kasi nga nowadays, kahit malayo kayo, pwede kayong gumawa ng fitna. Okay? Pwede kayong gumawa ng tinatawag na fitna. Madali ang fitna, kumbaga, sa social media. At ito ay nakasaad, no, sinusugan ng hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa fa inna shaytana thalithuhuma. Hindi pwede na magkhalwa, khulwa, ibig sabihin magsama ang dalawa ng walang kasama, ang lalaki sa kanang babae, maliban na lamang na ang pang-apat, pangatlo nila ay ang shaitan. So alam natin. So halimbawa, ito no, ito si lalaki at ito si babae. No? So kapag sila'y nagsama ng walang mahram, walang duda, pangatlo nila ay shaitan. You know? So, Tatlo yata tayo. ano yun? Wala. Diyan lang. Okay. So, now, yun nga, depende sa tinatawag na paggamit ng social media. Yung sinabi ni Sheikh na Ruhaili, rahimahullah, na magtanong, kasi ang sitwasyon nandito, paano kung magtanong, hindi mo alam yung asawa ng Sheikh? At gusto mo magtanong para lang magkaroon ka ng idea at kasagutan sa isang katanungan. At the same time, ikaw naman, walang asawa na para utusan mo o pakiusapan mong asawa mo, nagtanong sa Sheikh. Actually, may follow-up dito question. Diba? After that na. So, yun yung mga bagay na yan. So, may dapat na i-consider. Pero dapat alamin yung limitasyon. Alamin yung tinatawag na hangganan.
Diba? So wala akong problema na mag-chat ka sa isang sheikh. At tulad, halimbawa, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagkikipag-usap siya sa mga kababaihan at nagtatanong, inahayan yung mga katanungan ng mga kababaihan, kanyang mga sahabiyat. Diba? Mayroong isang pangyayari na mas mataas pa ang boses sa mga babae kaysa boses ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ganyan. Tapos dumating si Umar bin Khattab. Habang paparating si Umar bin Khattab, alam na pa natin yung nakikinig ka ba? Yung yapak ni Umar bin Khattab, alam natin, no, pag nalalaman na paparating si Umar bin Khattab sa isang grupo dahil sa kanyang yapak. Kasi malaking tao si Umar bin Khattab eh. Barang ganun ba? Okay, lumadagong-dong, no? Lumalangit-ngit ang kalupa. Tugtog talaga. Dugdug. Soundtrack, no? Dugdug. Ano yun? Dugdug. Okay? So, lumalangit, kumbaga, talaga. Kaya yung mga sahabiya ngayon, nasa harapan ng Propeta sallam, habang nagtatanong ng mga sahabiya, paparating sa Khattab, biglang tumahimik. Oh, bilang yung buses ang humina. Dumating sa Khattab na galit. Sabi niya, anong klase kayo? Pinagalit ng mga kababaihan. Sabi niya, hindi kayo nahihiya sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagtataas ng buses ninyo habang nagtatanong kayo sa kanya nung wala pa ako at nung dumating ako, biglang humini mga buses ninyo, mas nahiya kayo sa akin at hindi kayo nahiya kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil dito, yun ang doon ang sinabi sa kanya, adhaqallahu sinnaki ya Umar. Naway pahabain pa ng Allah ang iyong buhay, Omar. Tumawa. Nakangiti ang Propeta sallam, di ba? Kasi bakit pa doon tunay na ang si Umar bin Khattab, pati ang mga kaaway niya ng mga jinn ay takot sa kanya. Yung mga jinn takot sa kanya pag paparating siya. Takot ang mga jinn. Talagang nagsisilayasan ng mga jinn. Di ba? Subhanallah. So yun, yung dito. So ibig sabihin dito, normally, yung mga ngayon, ang Propeta lang, nakikipag-usap sa mga kababaihan, nagtumatanggap ng entertainment. Of course, may mga sabi na, of course, propeta siya eh. Hindi naman tayo propeta. Sabi na, kasi kaya nga siya huwaran. No, kasi tinatawag na huwaran. Ibig sabihin dito, basically, pwedeng tinatawag na mag-entertain, makipag-usap, halimbawa sa isang sheikh kung kinakailangan. Isang tao. Sheikh man o hindi sheikh, basta kinakailangan ng mayroon siyang purpose. Hindi siya hindi yung purpose na maglalandian, sorry for that term. Hindi mag-purpose yung makikipagharutan. Hindi yung purpose na, alam mo yon, na gagawa ng fitna. Di ba? Kasi once na kapag yan ang purpose niya, walang duda, yan ang gustong-gusto ng shaitan. Di ba? Kaya naman, ay kapag nakipag-usap ang dalawang opposite gender, kailangan sa makatarungan at makatwiran. Yung bang mayroong kadahilanan, mayroong tinatawag na reason at mayroong sabihin natin na may kadahilanan. Halimbawa, business. Halimbawa, order tayo, dumatap tayo ng o alangan namang, ay bawal ka, huwag kang magtanong sa akin. Bawal ang syada. Paano tayo kikitan yan? Actually, may reaction yung brother. Sabi, paano kung ang sitwasyon ay kailangan talaga na makausap ko dahil hindi naman marunong magtagalog yung asawang lalaki. Na kailangan itanong sa asawang babae. Kailangan niya ipaliwanag ng mabuti yung ipinapagawa niya ng bahay. Case-to-case base yan. Okay, hindi yan ultimately, obsolete na tinatawag na bawal. You know? Kasi meron naman tayong batayan. Di ba tulad na kung pwede sila may matanggap ng katawan sa mga kababaihan, ganun mga babisa. Kung kinakailangan, darura, haja, sabi, halimbawa, nagtatulong, halimbawa, Islamic education, halimbawa, gusto magtanong tungkol sa mga batas, ganito, ganyan, so walang problema. Walang tinatawag na sabihin natin problema, makipag-chat at magtanong sa bagay na. Pero kailangan, alamin mo kung ano yung purpose mo, alamin mo kung ano yung hangganan mo at limitasyon mo. Okay? Mashallah, tabarakallah. So, yun. Pero pag nagtanong, may mga ganun kasi bagay na, magtatanong ako ganyan, tapos mamaya-may, yung pala iba na, ay, Ustaz, Ustaz, kailangan kita. Parang iba na yan. Di ba pag mga ganyan, ay naputulin mo na agad. Okay? At ikaw naman na Ustaz, huwag mo nang paasahin. Mahilig kang magpaasa eh. No? Di ba? May mga ganyan. Sabi nga niya, sino yung yung ba yung nasa taga, Maranao din na magaling si
Kakasali. kakasali. Talagang minanong tinira ninyo mga ano eh. Ay! Asya tabarakallah. O di ba? O yung mga ano kunyari o yung mga ibang sister hindi lahat ha. Ibang sister kung matamaan ka nasa sayo na yan, no? So ibang sister kunyari nagsasadya yung pala may ibang layunin. Merong ibang purpose ika nga, di ba? Iba talaga pag artista ang stud eh. Pero ibang usad naman, alam mo yun, yung bang take for granted. Inaabuso nila yung kahinaan ng mga sister. Okay. O, nagte-take advantage, kumbaga, yun tinatawag na ano. Ang lalaki ng mata eh. Okay, so wala na, malinaw na. Para question. So maraming salamat. Hopefully ay naging maliwanag inshallah. At naway tawfikan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allah walang bisawab, sunang kabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.